Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 13, 2025, Lunes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo chapter 1 verses 1 to 6. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinilaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na tihamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Lunes at unang araw ng tinatawag nating mga karaniwang panahon. Nasa unang linggo tayo ng karaniwang panahon at sa liturhiya ng ating simbahan ay kahapon, linggo, nagtapos ang tinatawag nating Christmas season o panahon ng Pasko ng pagsilang, at yung pagtatapos ay tinatapos ito sa pagdiriwang ng kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon, yung baptism of Jesus at the River Jordan, at doon din nagsimula ang kanyang tinatawag na public ministry. Nang siya ay binyagan, narinig din natin sa pahayag sa Ebanghelyo na siya ang minamahal na anak na lubos na kinalulugdan ng Diyos. At doon ay hudyat na ng pagsisimula ng kanyang pagpapahayag ng mabuting balita at pagpapakilala din siyempre kung sino ang Diyos, kung sino siya, at tapos na i-acknowledge mismo ng Diyos ang kanyang identity. At nawa, sa atin din, mapaalalahanan din tayo na bilang mga binyagang mga Kristiyano, lutigit tayo na tinatawag ng mga Katoliko. Hindi ko alam sa ibang mga sekta, sa ibang mga religion, kung ano yung paraan nila ng baptism o pagbabautismo. Pero kapag binibinyagan, ibig sabihin ikaw ay nagiging kabahagi na ng komunidad, at dahil ikaw ay membro, mayroon kang bahagi na dapat gampanan sa mga gawain. So sa ating simbahan, siyempre may mga dapat tayong gawin at gampanan bilang mga binyagan. So hindi tayo dapat Katoliko lamang sa salita, Katoliko lamang sa certificate na kailangan lang natin humingi ng papel para masabi na ikaw ay nabinyagan, dahil minsan ito ay nagiging bahagi ng requirement. So sa ating narinig na pahayag sa sulat sa mga Hebreo na si Kristo ay anak ng Diyos, totoong tao, totoong Diyos. At ina-acknowledge na siya ang bugtong na anak ng Diyos, at hindi ito ibinigay kahit kanino, maging sa mga anghel, hindi ito pinagkaloob sa kanila, kundi tanging kay Jesus lamang. Kaya napakalaking bagay na pinapaalala sa atin ang kahalagahan na tayo ay manampalataya kay Kristo, na bugtong na anak ng Diyos. Ito ang ating pong muli, sisimulan natin na makilala muli si Kristo sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na buwan.
Kumbaga matapos yung Pasko ng pagsilang, hindi siya nanatiling bata, sanggol, kundi siya po ay lumaki, nakipamuhay sa atin at talagang sinikap, no, sa konting panahon na makapiling natin siya at maging tao. Sinikap niya na tayo naman ay mailapit niya sa kanyang Ama. Mailapit tayo sa Diyos upang tayo rin ay muling makabalik sa kaharian ng Diyos doon sa langit. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.